Meron ng sagot itong si Vice President Sara Duterte dito sa mga tirada ni First Lady Liza Araneta Marcos nung mga nakarang araw, at yan nating pag-uusapan sa videong ito. Pero mga kapolitika, huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So noong mga nakarang araw is merong video itong si VP Inday Sara na kung saan is kumakain siya ng mangga at isinasasaw dito sa bagoong, at meron itong hidden meaning at napag-usapan natin yan doon sa ating previous video. At itong nakalipas na araw after nung gumawa siya ng video about doon sa TikTok is meron namang interview itong si First Lady Liza Araneta Marcos dito kay Katunying. Itong si Katunying is isa ito talaga sa mga sumuporta dito kay Pangulong Bongbong Marcos nung previous election. Pero guess what, merong video itong si Maharlika at pinakita niya doon sa video itong audio recording ni First Lady Liza Araneta Marcos na kung saan before siya in-interview ni Katunying is sinabihan niya si Katunying na kung saan ano yung mga hindi dapat na itanong doon sa interview. So ibig sabihin set up yon. Itong audio recording ni Maharlika is nung 2022 pa yon. Pero nitong 2024 is nung nakalipas araw is nagpa-interview na naman itong si First Lady Liza Araneta Marcos at itong si Katunying. So kumbaga yung hint doon is doon sa 2022 na kung saan is itong mga ini-interview nila na kunwari is hindi scripted at on the spot yung mga tanong is napakita doon sa video ni Maharlika na kung saan is sinasabihan ito before ni First Lady Liza Araneta Marcos kung ano yung mga itatanong sa kanya at hindi dapat itanong during interview. So ibig sabihin is pili lang din yung mga issue na tatalakayin ni Katunying dito sa kanyang interview. So ibig sabihin one-sided lang din. So itong si First Lady Liza Araneta Marcos kasi tinanong siya dito kay VP Inday Sara at ang sabi ni First Lady Liza Araneta Marcos is bad shot na daw itong si VP Inday Sara sa kanya kasi noong sa prayer rally ni former President Duterte is nakikitawa umano itong si VP Inday Sara dito sa mga tirada ni former President Duterte na inakusahan nga niya si Bongbong Marcos na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, at nakita daw doon nung nahagip doon sa video na kung saan is tumatawa itong si VP Inday Sara where in fact kasi nga doon nga si Senadora Amy Marcos, 'di ba, katabi ni VP Inday Sara. Kasi hindi rin in-expect ni Senadora Amy Marcos na ganun pala ang maging topic. Akala niya spray rally lang against dito sa charter change. Hindi niya akalain na banatan at banatan pala itong kanyang kapatid. So na-shock din itong si Senadora Amy Marcos kung kaya nagtatawanan na lang sila ni VP Inday Sara. So yun po ang totoo doon. Hindi po tinatawanan ni VP Inday Sara yung mga sinasabi ng kanyang ama tungkol kay Bongbong Marcos. Ang tinatawanan po doon is silang dalawa ni Senadora Amy Marcos. And marami rin nagtataka mga kapolitika na kung saan bakit walang sinabi itong si First Lady Liza Araneta Marcos dito kay Senadora Amy Marcos na kung saan is pareho naman sila ni VP Inday Sara na nandun sa prayer rally sa Davao. Bakit kay VP Inday Sara lang siya nagsalita ng against? At ang sabi pa nga niya dito is sinadya niya nga daw na hindi pansinin si VP Inday Sara noong sa airport kasi ang sabi niya doon sa kanyang husband is wrong person daw itong si VP Inday Sara, kaya hindi niya pinansin, kaya umiwas siya. At nung sa departure order nga is hindi rin sila nagpansinan kahit nasa magkatabi yung kanilang upuan, parang hindi sila magkakilala sa bawat isa. Okay, so maraming mga lumalabas na usapan na kung saan is pinagsisilosan umano ni First Lady Liza Araneta Marcos itong si VP Inday Sara kasi kahawig daw nitong ex ni Bongbong Marcos itong si VP Inday Sara at parang lagi silang meron kasi ma-touchy itong si President Bongbong Marcos, 'di ba? So nagsiselos daw itong si First Lady Liza Araneta Marcos even before the election 2022. So yun daw ang napansin, pero the show must go on at nagpatuloy yung candidacy ng unit team ni Sara at ni Bongbong Marcos. At after nung akala kasi ng mga tao at akala nitong political clan na ito is hanggang doon lang yung scenario na yon na kung saan hanggang selos lang, hindi pala alam na kung saan is lalaki pala ng lalaki yung bitak na yon. Okay, so doon pa lang is off na kasi merong mga interest na kung saan is itong si First Lady Liza Araneta Marcos, sinasabi nga 'di ba na kung saan is siya umano ang nagpapatakbo ng bansa at itong si Bongbong Marcos is tao-tauhan lang. Panoorin niyo yung video ni Glenn Chong kasi sinabi niya doon yung takbo ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. So this
this day, April 22, is meron ng sagot itong si VP Inday Sara dito sa mga tirada ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang sabi ni VP Inday Sara is dapat kung ito ay sumama itong loob ni First Lady Lisa Araneta Marcos is wag nang isa publiko, bagkus is pribado na lang nilang pag-usapan, at kasi meron maraming mga issues ng ating bansa ang mas importante pa kaysa dito sa personal na nasa loobin ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kumbaga nagpaka-professional na lang sana itong si First Lady Lisa Araneta Marcos imbis na personally atakin itong si VP Inday Sara, kasi parang nag-bounce back ito kay First Lady Lisa Araneta Marcos kasi hindi nga nagustuhan ng taong bayan itong kanyang mga birada dito sa pangalawang pangulo. At ang sabi pa dito ni VP Inday Sara is napakarami daw, bumabalik na daw. Palagay ko dito sa sinabi ni VP Inday Sara is nagpaparinig na rin siya, nagpapasaring na rin siya dito kay Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi niya lang talaga mapangalan si Bongbong Marcos na talagang sabi kasi niya doon is bumabalik tayo yung mga problema, example itong sa droga, itong sa kriminalidad, itong sa kahirapan, itong pagtaas ng mga presyo ng bilhin. Yun yung mga in-insight na mga issue ni VP Inday Sara, which is tumatama dito sa administrasyong Marcos. Kasi parang ang ibig niyang sabihin doon dati is na-minimize na itong mga issue ng droga, itong crimes, itong kriminalidad, di ba? Na minimize na ito nung panahon ng tatay niya. So kumbaga sinasabi niya ngayon na kung saan is mahina or walang ginagawa yung gobyerno tungkol dito sa mga isyong ito. Hindi niya man tinumbok itong si Pangulong Bongbong Marcos, pero yun kasi ang thought, yun ang concept ng kanyang sinabi na bumabalik. So kumbaga nagre-reflect dito sa kasalong administrasyon yung sinabi ni VP Inday Sara, even though hindi niya naman pinangalanan itong si Bongbong Marcos. Okay, so magaling din itong strategy ni VP Inday Sara kung sino man yung gumagawa ng kanyang script, kasi binabasa niya yung sinasabi niya, diba, dyan sa camera. So maganda kasi hindi niya dinedirect na kino-confront yung mga kalaban niya, gumagamit yung mga, ang umaatake dito sa kasalukuyang administrasyon is yung mga influencers niya, mga vloggers na solid dito sa mga Duterte. Kasi bakit solid yan? Kasi nga may puwersa pa rin ng tao ng masang Pilipino na kung saan is mga pro Duterte. So kasi kung walang suporta ng mga Pilipino yan, ng masang Pilipino, maglilipatan rin ng bakod yung mga influencers at mga vloggers. So kasi paano natin laman na malakas pa ang mga Duterte? Sa mga survey, tingnan nyo, di ba, malalakas pa yung mga Duterte, andyan pa yun sila, sumasali sila sa top 3, and even yung mga grupo ni former President Duterte, sila Bato, sila Bongo, sila Tolentino, itong sila Amy Marcos, okay, itong sila Ruben Padilla, ayan, ang lalaki ng mga boto nila. So ibig sabihin nun, may suporta pa rin. So kumbaga itong mga influencers nila former President Duterte is solid pa rin sa kanila, kasi meron pa rin din naman silang mga suporta na natatanggap sa mamamayang Pilipino. Okay, so itong sagot ni VP Inday Sara dito kay First Lady Lisa Araneta Marcos, lalong nabaon itong si Lisa Araneta Marcos. Kasi nagpa-interview ito kay Tunying, di ba? Akala kasi niya is malinis at siya yung susuportahan ng mga mamamayang Pilipino, pero hindi niya alam na nag-bounce back sa kanya yung mga sinabi niya, at yung mga sinabi niya doon is pinasisinungalingan ng itong mga ibang vlogger na kung saan is naglabas ng mga dokumento. For example, itong kay Sas Rugando na kung saan sinabi niya hindi siya ang nangangailangan ng tulong ni First Lady hindi si Sas yung nangangailangan ng tulong ni First Lady Lisa Araneta Marcos, bagkus itong si First Lady Lisa Araneta Marcos ang humingi ng tulong sa kanila nung 2016, kasi nga natalo sa election, di ba, at sinasabi lang may fraud daw at hindi panig sa kanila yung media, so ginamit yung mga influencers. So nilatagan ng mga dokumento ni Sas itong si First Lady Lisa Araneta Marcos na kung saan is ang napasama is itong kampo ni BBM. So yun po ang nangyari dito mga kapolitika. Alright? So itong si VP Inday Sara, abangan natin ang mga sumunod na mangyayari at bibigyan natin uli ng komentaryo at reaction. Maraming salamat mga kapolitika sa pagtunghay, pagsuporta dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan.